Kabanata 6506-6510. Sampal. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, lumuhod si Emilia Chen sa lupa, sinampal ang sarili ng 12 beses, at pagkatapos ay yumuko kay Cynthia Zimmer ng bang. Pagkatapos nun ay nagmamadali siyang umalis. Malinaw, pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na siya ang reyna sa departamento ng advertising. Nangangahulugan din ang ikatlong young master ng Hunt family na ganap na siyang maban sa entertainment industry. Para sa isang babaeng tulad niya, ang kanyang huling kapalaran ay tiyak na kakilakilabot. Walang nararamdaman si Harvey York tungkol sa kapalaran ni Emilia Chen, ngunit sa tingin niya ay dapat. Kung tutusin, hindi naman masama para sa isang self-righteous na babae na sinusubukang i-bully ang kanyang mga juniors na mauwi sa ganito. Matapos ayusin ang usaping ito, malugod na inanyayahan ni Rachel Hunt si Harvey York sa isang 3 palapag na opisina ilang daang yarda mula rito. Sumunod din sina Cynthia Zimmer at Olivia Quinlanlan. Pagkakita sa ugali ni Rachel Hunt, pareho silang nagulat. Si Rachel Hunt ay hindi kilala si Cynthia Zimmer, ngunit kilala niya si Olivia Quinlanlan, ngunit hindi gaanong kilala. Nang makitang sinusundan ni Olivia Quinlanlan si Harvey York, tila may naalala siya, nag-alinlangan sandali, ngunit walang sinabi mare. Kaagad, pagkatapos ng ilang tao na umupo, si Rachel Hunt ay tumawag. Lahat, ano ang gusto mong inumin? Umiling si Harvey York at sinabing, hindi na kailangan. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Cynthia Zimmer at sinabing, Cynthia, sasali ka ba sa Silk Road Model Contest? Nag-alinlangan sandali si Cynthia Zimmer, ngunit sinabi pa rin, oo, gagawin ko. Bago pa matapos magsalita si Cynthia Zimmer, pinutol siya ni Harvey York, saka tumingin kay Rachel Hunt at sinabing, Miss Hunt, dahil sasali ang kapatid ko sa isang modeling competition, sana hindi mo siya bibigyan ng anumang race ata sa prosesong ito, backdoor. Siyempre, ayoko nang mangyari ulit ang ganito ngayon. Itong maliit na kahilingan, kailangan mong pumayag. Matapos medyo nagulat si Rachel Hunt, tumango pa rin siya at sinabing, Young Master York, huwag kang mag-alala, dahil nagsalita ka na, kung gayon ang lahat ay natural na gagawin sa pinakamakatarungang paraan. At ipinangako ko sa buhay ko na hindi na mauulit ang ganito. Aayusin kong muli ang Hunt Films mula sa itaas hanggang sa ibaba. Hinding-hindi ka mabibigo, Young Lord York. Tumango si Harvey York, at nang matapos siyang magsalita, handa na siyang tumayo at umalis. Ngunit pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Rachel Hunt, mangyaring malumanay na sinabi, Young Master York, mas mabuting magkita tayo ng nagkataon kaysa mag-imbita sa isa't isa. Ang pamilya ng Hunt ay orihinal na nagplano na maghanap ng oras upang opisyal na anyayahan ka na ipakita ito sa aking dating miss. Pero ngayon lang nalaman ng tatay ko na andito ka pala sa tabi ko. Sinabi sa akin na dalhin ka sa Hunt family. Ewan ko, pwede mo bang ipakita ang mukha ko? Noong una ay ayaw makipag-usap ni Harvey York kay Rachel Hunt, ngunit naisip niya na talagang gustong sumali ni Cynthia Zimmer sa modeling conference. Kaya saglit na nag-alinlangan, tumango siya ng bahagya, dahil pumayag naman siya. Kaagad, inayos ni Rachel Hunt na may magpadala kay Olivia Quinlanlan at umalis si Cynthia Zimmer, habang siya mismo ang nag-escort kay Harvey York papuntang Hunt Manor. Pagkatapos ng huling insidente sa Hunt Manor, ang pangkalahatang layout ay dapat na nasuri ng isang eksperto sa feng shui. Kaya, pagdating niya sa gate ng manor sa pagkakataong ito, si Harvey York ay sumimangot ng hindi namamalayan, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Napansin ng masikasong si Rachel Hunt ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, at hindi sinasadyang sinabi sa puntong ito, Young Master York, may nahanap ka ba? Bahagyang pumikit si Harvey York, at saka mahinang nagsalita, bagaman hindi ko alam kung sino ang inimbitahan ng Hunt family mo, halika para tulungan kang baguhin ang iyong feng shui. Gayunpaman, ang pinakamaling hakbang ay ang alisin ang 2 batong leon sa iyong tarangkahan. Kung tama ang hula ko, naging matatag na ang kalagayan ng matandang babae. The whole process of change feng shui, he is also in high spirits. Gayunpaman, pagkatapos na mailabas ang 2 batong leon, nagsimula siyang manhid sa buong katawan. Akala mo noong una ay katandaan na. Ilang araw na lang naramdaman kung may mali, di ba?
Bahagyang nagulat si Rachel Hunt at sinabing, "Young Master York, bakit parang nasaksihan mo ng sarili mong mga mata ang buong proseso?" Bahagyang sinabi ni Harvey York, "Lahat ng bagay ay may mga bakas, at ang feng shui ay nananatiling pareho. Not to mention the two of you got rid of the two-stone lion that pinipigilan ng swerte ng Hunt family. Hindi ko makita ang isang malaking hakbang. Gayunpaman, ang feng shui master na kinuha mo ay hindi mahusay sa pag-aaral, o may ulterior motives. Hindi mahalaga kung ang sulat kamay ay sinadya o hindi, ngunit pagkatapos gumawa ng maraming mga kilos, ito ay isang huling paraan. Gusto nitong sirain ang pamilya mo, diba? Kung susundin mo ang pamamaraan, pagkatapos ay sa unang buwan, lahat ng matatanda ng pamilya mapaparalisa ang iyong Hunt. Sa ikalawang buwan, lahat ng iyong kabataang henerasyon ay aariin at magkakasakit. Sa ikatlong buwan, malakas at makapangyarihan ang Hunt family sa Wolsing. Malamang ay magiging isang walang ngipin na tigre, na napinsala ng mga tao sa kalooban. Nagulat muli si Rachel Hunt at sinabing, paano ito posible? Ang Feng Shui Master na iyon ay si Master Liu Tiangang, na kilala bilang number 1 Feng Shui Master sa Wolsing. Sikat siya noon pa man, at sa pagkakataong ito ang aming Hunt family sa Wolsing ay gumamit ng maraming pabor para imbitahan siyang lumabas. Paano niya kayang sirain ang pinagmulan ng Hunt family? Wolsing kami. Hinukay ang mga libingan ng Hunt family sa ating Wolsing. Nagkibit-balikat si Harvey York at hindi nagsalita. Kung may sama ng loob sa pagitan ng Hunt family sa Wolsing at nitong si Lord Liu Tiangang ay hindi niya kailangang malaman. Dahil imbitado siya, kusa na lang niyang itinuro ang mga bagay-bagay. Kung maniniwala man ang mga tao sa Hunt family o hindi, depende ito sa kanilang buhay. Hindi nagtagal, inanyayahan si Harvey York sa malayong bulwagan ng Hunt family sa Wolsing. Lord Hunt, matagal na siyang hinihintay ni Aaron Hunt. Nang makita niya ang hitsura ni Harvey York, agad siyang sinalubong ni Aaron Hunt at sinabing may simoy ng tagsibol. "Young Master York, narito ka, at malugod kang tinatanggap mula sa malayo." Kaya lang nang sabihin niya ito ay hindi gaanong kagandahan ang ngiti sa mukha ni Aaron Hunt. Si Harvey York ay tumingin ng malapitan at nakuha ang puso ng problema. Tinatansya ngayon ni Aaron Hunt na ang kalahati ng kanyang katawan ay medyo manhid, at wala siyang paraan upang makontrol ng mahusay ang mga kalamnan sa kanyang mukha. "Master, good luck." Bastos si Harvey York. "Buti na lang at hiniling mo kay Rachel Hunt na imbitahan ako ngayon. Kung makalipas ang 3 o 5 araw, kahit na ma-overcome ko ang problema sa pamamanhid. Ikaw, magbabalik ka ng ilang beses sa isang taon, na napakasakit. So, why don't you tell me in person, what's been going on lately? Iniisip mo bang dapat mo akong imbitahan sa lalong madaling panahon?" Pagkatapos sinenyasan ni Aaron Hunt si Rachel Hunt na magbuhos ng tsaa para kay Harvey York mismo, tumayo siya at iniyuko ang kanyang kamay kay Harvey York, at sinabing, "Young Master York, iniimbitahan kita ngayon. May mga bagay akong dapat ayusin. Una, para humingi ng tawad sa iyo para sa pamangkin ko. Nasabi niya sa akin ang tungkol kay Emilia Chen, at ngayon ay nakaluhod siya sa Hunt family's funeral hall. Ayon sa kanya, luluhod siya ng 3 araw at 3 gabi para gumawa ng pagbabayad sala. Hindi siya pwedeng umalis ngayon, kaya sayo lang ako hihingi ng tawad. Bukod sa paghingi ng paumanhin para sa hindi tapat na anak na ito, humingi din ng tawad ang matanda sa Young Lord York sa ngalan ng pamilya. Hunt D. Wolsing. Ito ay dahil sa ating maluwag na disiplina at maluwag na utos. Isinusumpa ko ang reputasyon ng Hunt family sa Wolsing, hindi na mauulit ang ganoong bagay sa hinaharap. At, mula ngayon, ituturing din ng Hunt Films na tungkulin nating linisin ang mga maruruming bagay sa entertainment industry. Nang sabihin niya ito, ang sentro ng Hunt family ay walang ideya kung ano ang pakiramdam. Paanong hindi niya malalaman na itong pamangkin ng Hunt family ay nagpapalaki ng mga babae sa labas? Pero ang problema, kung babae ang pinalaki mo, babae ang pinalaki mo. Hayaan mo ang babaeng pinalaki mo na magalit kay Harvey York, ano na? Humigop si Harvey York ng kanyang tasa, tinamaan ang kanyang mga labi at sinabing, "Tapos na, hindi ko na maalala. Dahil hindi ko nabanggit, hindi mo na kailangang banggitin pa." "Okay, nakuha ko." Halatang nakahinga ng maluwag si Aaron Hunt, saka kumuha ng kontrata at ibinigay kay Harvey York.
Iyon ang pangalawang bagay, dahil sumali ang kapatid mo sa Silk Road Model Contest na inorganisa ng Hunt Films. Kung gayon hanggat makakamit niya ang mga natitirang resulta sa kompetisyon, ay lalaan ng Hunt Films ang lahat ng mapagkukunan sa pagsasanay sa kanya at samahan ang kanyang katanyagan. Narito ang kontrata, pakibasa ito, Young Master York. Sadyang ngumiti si Harvey York, at sinabing, mukhang track model contest. Ang sutra na ito ay napakapatas. Ngumiti si Aaron Hunt at sinabing, tumawa si Young Master York, palagi kaming patas. Sa karagdagan, sa negosyo at negosyo, kung si Ms. Cynthia Zimmer ay walang sapat na kapital at mga kwalifikasyon, imposible para sa amin na tapusin ang ganoong kontrata. Kasi we have this contract, ibig sabihin marami kaming gusto. Nona Cynthia Zimmer, Young Master York, huwag mong intindihin. Gusto rin naming magpasalamat sa pagtulong sa amin na makahanap ng talento. Tumango si Harvey York, at mahinang nagsabi, sa kasong ito, pagkatapos ni Cynthia. Si Zimmer ay nakakamit ng napakagandang resulta, maaari mo siyang bigyan ng kontrata. Kung wala siyang mga kwalifikasyon, huwag mong pahirapan ang mga bagay para sa kanya. Naiintindihan, kami na ang bahala sa bagay na ito, tumango si Aaron Hunt. Sa orihinal, sa kanyang kapasidad bilang pinuno ng Hunt family, paano niya sasabihin kay Harvey York ng personal ang mga walang kwentang bagay na ito? Kaya lang sa mga oras na ito ay may itatanong talaga siya kay Harvey York kaya naman napaka-low-key ng ugali niya. Okay, let's get down to business. Kinuha ni Harvey York ang inisyatiba upang baguhin ang paksa. Biro ni Young Master York. Ang sinabi ko kanina ay seryosong negosyo. Medyo off-topic ang gusto kong sabihin ngayon. Nagsalita si Aaron Hunt ng napakakumbaba. Ang paglihis na ito ay upang hilingin kay Harvey York, kapag ikaw ay malaya, na tumulong. Maghanap tayo ng Feng Shui. Originally, inakala ng Hunt family na hindi na namin maaabala si Young Master York, kaya inimbitahan namin si Liu Tiangang, ang number 1 Feng Shui Master sa Wolsing, na pumunta at baguhin ang aming Feng Shui para sa amin. Pero ngayon mukhang mali ang desisyon natin. Kaya, pakiusap, Young Master York, kumilos ka. Tumango si Harvey York, kumatok sa mesa, at tahimik na sinabi, hindi malaking bagay para sa akin na kumilos. Gayunpaman, kailangan mong sabihin sa akin ang ilang bagay. Hindi mo kailangang umasa sa akin para hulaan ang lahat, hindi ba? Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-daw ang sinabi ni Aaron Hunt, dapat magsimula ang problema pagkatapos kaming tulungan ni Young Master York na lutisin ang problema ng matandang babae ng huli. Oras. Mula noon, ang mga matatandang henerasyon ng aming Hunt family ay sumang-ayon na ang feng shui ng palasyo na aming tinitirhan ngayon ay hindi maganda, at iniisip namin na baguhin ito. Ngunit may malaking negosyo ang pamilya ng Hunt family natin, at madalas itong nakakaapekto sa buong katawan. Kung talagang magpapalit tayo ng tirahan, baka isipin ng mga tao na bumagsak ang Hunt family natin. Kaya, ang ideya ng pagpapalit ng tirahan ay maaari lamang ipagpaliban. Ang tanging paraan ay baguhin ang feng shui. Originally, ang pananaw ko ay patuloy na hilingin kay Young Master York na tulungan kang tingnan. Pagkatapos ng lahat, isang bagay ang hindi nakakaabala sa dalawang master. Gayunpaman, binabaliwala ng maraming matatanda ang bagay na ito sa kadahilanang ikaw ay napakabata at wala pang karanasan, Young Master York. Sa huli, inimbitahan namin si Master Liu Tiangang, ang No. 1. Wolsing na nagsara ng pinto para magpasalamat sa mga bisita. Originally, everything went smoothly, pero dahil nalipat ang dalawang stone lion sa gate namin 3 days ago, sunod-sunod na nangyari ang mga aksidente sa Hunt family, at ang matandang babae ay manhid at nakahiga ulit sa kama. Kaya naisip ito ng ating mag-ama, at dapat nating tanungin si Master Young York na pumunta at makita siyang muli. Tumango si Harvey York, seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Pagkatapos noon, sa halip na ituloy ang pag-upo sa bulwagan, lumabas siya ng bulwagan habang nasa likod ang mga kamay. Ang buong palasyo kung saan matatagpuan ang Hunt family ay mukhang medyo sira-sira sa paglipas ng mga taon, ngunit ito ay napakahusay na selyado noon. Ngunit sa pagkakataong ito dahil sa pagbabago sa feng shui, dahan-daang bumulwak sa oras na ito ang ilang malas na napigilan sa ilalim ng impluwensya ng mga taon at taon.
Sa mata ng mga taong nakakaalam ng Feng Shui, walang matandang prinsipe at maharlika sa palasyong ito. Ang hininga ni Wei ay mas amoy na hindi masabi na mabulok. Pagkaraang tumingin sa kanya si Harvey York saglit, bigla niyang sinabi na may interes, Master Da, gaano na po katagal ang pamilya? Hunt, binili mo ang kastilyong ito. Saglit na natigilan si Aaron Hunt, at pagkatapos mag-isip sandali, dahan-dahan niyang sinabi. Sa simula pa lang ng pagkakatatag ng bansa. Noon, baby pa ako, pero nabalitaan ko na si Lolo ang bumili ng palasyo. Binili ito ng aking lolo sa isang matandang prinsipe na may tinirintas na buhok. Sinasabi na ang matandang prinsipe ay ang tinaguriang haring sombrerong bakal sa dinastiyang Tirintas, at ang palasyong ito at ang kanilang mga tahanan ay itinayo sa loob ng daan-daang taon. At pagkatapos na mapunta ito sa mga kamay ng Hunt family, ito ay sumailalim sa ilang mga pagpapabuti. Gayunpaman, kapag nag-renovate kami, sinusubukan namin ang aming makakaya upang mapanatili ang orihinal na hitsura nito. Noon lang napalitan ng Feng Shui sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Tumango si Harvey York at sinabing, no wonder. Orihinal, ang pagtatayo ng palasyong ito ay itinayo ayon sa mga pagbabago sa mga isda at dragon. Biro Feng Shui. Orihinal, hindi ito magandang lugar. Maliit lang pond para sa fish pond. Ngunit pagkatapos ng pagbabago ng Feng Shui Bureau, ang iyong lugar ay naging bureau. Longmen sa pagbabago ng isda at dragon. Kung hindi mo ito babaguhin, ang iyong Hunt family ay magbubunga ng mga kamanghamanghang tao at dragon sa mga henerasyon, at makikita mo na ang populasyon ay mabilis na lumalaki. Pero dahil sa pagbabago ng laro ng Dragon Gate, naging pool ang Dragon Gate. Para sa inyo na mga tao mula sa Hunt family, kayo ay pinalusog ng pagbabago ng isda dragon sa loob ng maraming taon. Once you lose the fish dragon transformation, it's like the birds lose the sky and the fish lose the sea. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, nagulat sina Aaron Hunt at Rachel Hunt, napakahiwaga ba nito? Maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala. Bahagyang nagsalita si Harvey York. Ano ang sinabi ng young Lord York? Tumawa si Aaron Hunt. Dahil espesyal na inimbitahan ka namin, young Master York, sa pagkakataong ito, dapat ka naming pagkatiwalaan. Iyon na, young Master York, mangyaring pumunta dito. Habang nagsasalita, gumawa ng kilos si Aaron Hunt at dinala si Harvey York sa kailaliman ng Hunt Family Palace. Hindi tumanggi si Harvey York, bagkus ay tumangala sa langit. Mula sa kanyang paningin, kitang-kita niya na ang itim na hangin sa palasyo ni Hunt ay unti-unting lumalapot. Pagdating sa isa pang patio, kung saan may medyo malaking patio, isang helicopter ang nakaparada sa patio, na sapat na upang ipakita ang yaman ni Hunt. Nang makita niya ang helicopter, medyo nagulat si Aaron Hunt, at walang malay na sinabi. Bakit bumalik ang matanda? Siya, medyo na-curious si Harvey York. Pagkatapos ng lahat, si Aaron Hunt ang pinuno ng Hunt family. Baka may mga tao sa Hunt family na tatakutin siya. Nang makita ang ekspresyon ni Harvey York, ipinaliwanag ni Aaron Hunt sa mahinang boses, Mr. Walang alam ang batang York. Kahit na ako ang pinuno ng Hunt family sa Walls Inn, kaya pa rin akong alagaan ng aking mga magulang. Gayunpaman, siya ay naglilinang sa bundok Shaoxi sa lahat ng oras na ito, bakit siya biglang bumalik? Biglang napagtanto ni Harvey York na ang ama ni Aaron Hunt ang bumalik, no wonder laking gulat niya. Ngunit kung iisipin mong mabuti, ito ay, sa kasalukuyan, ang sitwasyon sa Hunt ay hindi matatag at maaaring magbago anumang oras. Tila hindi katakataka na ang ilang matandang halimaw sa Hunt na nagtago sa buong panahon ay mabubulok. Di nagtagal, naglakad si Aaron Hunt at ang kanyang partido sa patio patungo sa patio, at agad na nakita ang isang dosina o higit pang mga tao na nagsisiksikan sa looban. Ang mga lumang muebles, mga antik, at mga laruan sa loob ay nabasag sa lupa, at nakita ang ilang mga mantsa ng dugo. Ang ilang mga pamangkin ng Hunt family ay medyo pangit sa sandaling ito, na may mga dagwang sugat sa kanilang mga katawan. Napatulala si Aaron Hunt nang makita ang eksenang ito, at mabilis na humakbang at sinabing, ano ang nangyari? Anong nangyari habang wala ka? Kuya, bakit ang higpit mo? Sa sandaling ito, isang babae sa edad na 40 na mukhang bitter at masama, ay nagsalita ng may malamig na mukha. Nakatulog lang si nanay, ikaw, pag ginaisang mo siya, tingnan mo. Lilinisin ka ba ni daddy?
Nang marinig ang mga salita ng babae, ang mga nakapaligid na lalaki at babae na mukhang nakatataas ay lahat ay tumitig kay Aaron Hunt na may bakas ng hangarin na pagpatay at malamig na tingin sa kanilang mga mata. Lumapit si Rachel Hunt kay Harvey York at sinabi sa mahinang boses, "Young Master York, ito ang mga direktang inapo ng Hunt family, at sila ay mga kapatid ng tatay ko." Gayunpaman, pagkatapos mabigang umakyat sa tuktok sa taong iyon, ako ay karaniwang ipinadala sa mga palawit ng aking ama. Bahagyang ngumiti si Harvey York at sinabing, ang isang talunan sa tuktok ng mga ranggo ay nangangahas na magkaroon ng ganoong saloobin sa iyong ama, ang pinuno ng pamilya. Mukhang mababago ng Hunt family mo ang ritmo ng langit. Nang marinig ang sinabi ni Harvey York, lumubog din ang mukha ni Rachel Hunt. Miyembro rin siya ng isang mayamang pamilya, kaya natural na mayroon siyang isang tiyak na antas ng pagbabantay, at natural na naiintindihan na kung biglang kumilos ang kanyang tiyuhin at tiyahin, tiyak na may nangyari na hindi niya alam. Kahit na hindi ka nag-iingat, ang posisyon ng iyong ama bilang pinuno ng pinto ay hindi matatag. Nagbago ang ekspresyon ni Rachel Hunt, at natural na mas naunawaan ni Aaron Hunt kung ano ang kinakatawan ng pagbabago sa ugali ng mga taong ito. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Aaron Hunt, "Xiaoyan Hunt, paano ka nagsasalita? Nagpakita siya dito ng walang pahintulot ko. Sa tingin mo ba hindi kita matutulungan?"